always told, sinabi ko na sa inyo dati, whenever he preaches, makikita mo talaga na yung preaching niya ay crafted. Yung parang hindi lang siya basta sinerve, kundi pinag-isipan. Na talagang tatatak siya sa isip mo. Siya ang aking pinanggalingan. Amen. Sa kanya ako nanggaling. Amen. At natutuwa ako dahil once again nandito ulit sila. Dahil alam natin na kailangan natin ng mga magulang dito sa church. Amen. Mga pastor na alam natin na mga experience na. Amen. At maraming alam sa buhay at maraming tinuro ang Panginoon. So today, let's welcome mga kapatid. Siya ano na ngayon, evangelist. Amen. Evangelist pastor. And just to be honest mga kapatid, I know tuturuan tayo ng Panginoon on how to evangelize. Amen. At alam kong malaki magiging part ni tatay dito. Palakpakan naman natin mga kapatid. Tayo tumayo habang wini-welcome natin ang ating pastor Alex Suplimo sa umagang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Manatili tayong tumayo. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami o Diyos sa umagang ito. Salamat sa iyong presensya na laging kasakasama namin o Diyos. Hallelujah. Sa anumang sitwasyon, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, hindi mo kami, Panginoon, iniwan. Bagkus, Panginoon, lagi kang nandyan, Panginoon, para gabayan kami, O Diyos. Lord, salamat, O God, bagay sa umagang ito, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu Santo na magtuturo, Panginoon, sa pinakasimpleng pagtuturo, Panginoon, hallelujah, na lalabas kami, Panginoon, sa lugaring ito, Panginoon, na mayroong kagalakan, mayroong karunungan o Diyos, hallelujah, patungkol, Panginoon, sa inyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Magkakaupo po tayo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magandang umaga. Amen. Na-miss ko yung pagtayo dito sa harapan. Sa probinsya, linggo-linggo, nandun tayo sa pulpito. Nakakamiss pala yung dati mong ginagawa, tapos parang pansamantala kang nagpapahinga. Amen? Amen. Pero alam kong merong laging magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Bakit? Yung gupit ko? Mamaya, papatayin natin yung Amen. Lahat kasi ng mga barbero sinusubukan ko. Amen. Pagka hindi ko nagugustuhan, sinasabi ko sa nagugupit, alam mo, barbero din ako hindi ganyan. Nung bago kami umalis, bago kami pumunta dito sa church, sa Maynila, nagpagupit ako doon sa lugar namin. Medyo hindi ko nagustuhan yung gupit. Alam niyo yung nagupit sa akin, umalis na lang, hindi tinanggap yung, hindi dinampot yung bayad ko, sa sobrang hiya sa akin. Sabi ko, wag ganoon, pag magugupit ka, dapat pakunti-kunti lang para meron kang babalikan. Wag mong sasagarin. Amen. Maganda ba yung gupit ko? Wala rin kayo magagawa, ganyan na yan. Amen. Sa umagang ito, sino ang excited na makapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Alam kong may mga sasabihin ako na mababasa tayo na hindi natin magugustuhan, pero alam kong tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin ma-absorb sa espiritu natin at lalabas tayo sa umagang ito na merong kagalakan. Amen? Amen. Lahat ba ng pinag-aaral ng series natin dito, nag-i-enjoy lang ba kayo na marinig o pagka narinig nyo ay nagsisisi kayo? Nagsisisi tayo. Amen. Huwag lang tayo mag-enjoy. Sabi sa Revelation, sabi ng Panginoon, once na narinig natin ang salita ng Diyos, pagka itinatama tayo, pagka mali tayo, magsisi tayo. Amen? Hindi lang sa magsisi, dapat baguhin natin. Amen? O pag nagsisi tayo, dapat sa susunod, hindi na ganong klaseng, ganong kasalanan. Amen? Yung paulit-ulit na pagkakasala sa Panginoon, hindi na makakabuti sa atin yan. So umagang ito, sino ang nakakaalam kung ano yung susunod na series natin? Ha?
Ah, nung nakaraang linggo, ano? Ha? Greed. Amen. Ano yung greed? Kasakiman. Ngayong umaga, amen, pag-aaralan natin, saan na? Meron tayo? Amen. Sige. Avoid this idolatry. Sabihin natin idolatry. Pagka sinabi natin idolatry, ano yung pumapasok sa isipan natin? Ano, ito yung mga sinasamba na ribulto. Amen. Ito yung mga linuluhudan na mga larawan. Amen. Ito yung mga Diyos-Diyosan. Sabihin natin, Diyos-Diyosan. Amen. Avoid this idolatry. Amen. So, sa umagang ito, mayroon tayong bagong matututunan at gusto kong balikan yung verse natin na laging binabasa pag mag-uumpisa, Hebrews chapter 12, verse 1. Ang sabi po rito, nasundan niyo lang ako, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off, sabihin natin, throw off everything that hinders the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Amen. Ang sabi rito, let us throw off, iwaksin natin. Amen. Kasi ang ating buhay bilang Kristiyano para tayong mananakbo. Amen. Para tayong sumasali sa isang kompetisyon. Sa ating pagkikipag-compete, sa ating buhay Kristiyano, maraming mga dala-dala tayo na minsan dapat mabilis tayong tumakbo. Maraming mga bagay, maraming nagiging sagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito sa Hebrews chapter 12 verse 1, sabi rito, iwaksin natin, alisin natin ang mga bagay na nakapagpapabagal sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano yung mga nakapagpapabagal? Yung mga inggit, galit, iwaksin natin yan, tanggalin natin. Amen ba? Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Sino ang nakakaramdam na malapit nang dumating ang Panginoon? Amen? Kaya sa ating paglalakbay, sa ating pagtakbo, amen, kinakailangan dapat walang sagabal. Sabihin mo sa katabi mo, dapat walang sagabal. Amen. Let us throw off. Sabi rito, everything that hinders. Ito yung kasalanan. Alam mo, itong kasalanan, maraming mga disguise si Satanas. Makapasok lang itong kasalanan. Kasi meron tayong naglalakbay tayo bilang mga Kristiyano at ngayong umaga, amen, ang iwawaksin natin, ang aalisin natin sa buhay natin bilang mga mananakbo. Sabihin natin, mananakbo ng utang. Hindi. Mananakbo ay ang idolatry. Sabihin natin idolatry. Mukhang mabigat. Amen? Sabihin natin, Pastor, hindi naman ako sumasamba sa mga ribulto. Bakit kinakailangan natin pag-aralan ito? Amen. Pero sa umagang ito, meron tayong matututunan. What is idolatry? Next slide. 36 slides lang po ako. Mabilis lang po ito. Amen. What is idolatry? Amen? Ang sabi sa Webster Dictionary, idolatry is extreme admiration. Andiyan ba? Sundan niyo lang ako. Extreme admiration, love or reverence for something or someone. Extreme admiration. Ito yung hindi lang normal na paghanga. Amen? Kapag sumasamba ka sa isang bagay, amen, pagka sumasamba ka sa Diyos, kasi ang pagsamba ay ginawa lang para sa Diyos lamang. Amen? Pero itong idolatry, ito yung mga pagsamba natin maliban sa Diyos na buhay. Na kinakailangan natin iwaksi, alisin sa umagang ito sa buhay natin. Meron pa ba? Sabihin mo sa katabi, meron pa ba? Amen? Idolatry, ang ibig sabihin, extreme admiration, love, extreme love. Pag sinabing extreme, ano yung sa Tagalog? Labis na paghanga. Ang pagsamba pala, o Diyos-Diyosan, ay labis na paghanga, labis na pagmamahal, at labis na paggalang sa isang bagay, maliban sa Diyos.
Amen ba? Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, sa totoo lang, mayroon ba, nagagawa ba natin ito? Labis na paghanga maliban sa Diyos. Labis na pagmamahal maliban sa Panginoon. Ang kinakailangan natin pag-aralan, ano ba yung sinasabi, ano ba yung itinuturo, what is the biblical meaning of idolatry? Ito sa Webster Dictionary natin kanina na nakuha yung ibig sabihin ng idolatry, pupunta naman tayo sa biblical meaning. Amen, kinakailangan matutunan natin ano yung sinasabi ng Biblia. Sumobra ka. Amen. Wala ka. Dinagdag ko ito. Ano yung sinasabi ng Biblia about idolatry? Sinasabi ng Biblia, worship of deity in a visible form. Ang pagsamba sa isang Diyos-Diyusan, amen? Sa isang sa nakikita na kapamaraanan. Amen ba? Amen. Ito yung tinatawag, ito yung biblical meaning ng idolatry. Yung mga nakikita natin, ito yung pagsamba sa isang Diyos-Diyusan sa nakikita. Yung mga nakikita natin na mga bagay sa pagsamba, pag-admire, pagmamahal sa isang bagay. Amen. Meron ba tayong mga minamahal? Meron ba tayong binibigyan ng pansin maliban sa ating Panginoon? Meron. Napaka-imposible naman. Kaya ngayon, kinakailangan aaminin natin na meron talaga kasi kapag hindi natin inamin na meron tayong sinasamba, meron tayong nagugustuhan, meron tayong sinusundan, meron tayong minamahal, maliban sa Panginoon, pag hindi natin tinanggap, pag hindi natin i-confess sa Panginoon sa umagang ito, hindi tayo makakalaya sa umagang ito. Amen? Amen ba? Pagka hindi ka marunong tumanggap, hindi ka makakalaya. Pagtanggi ka ng tanggi, hindi ka, pagka sinabi mo sa doktor na, Doktor, Dok, wala akong sakit, hindi ka pagagalingin ng doktor. Amen? Amen ba? Ganun din sa Panginoon, pag hindi natin inamin, yung kasalanan natin sa Panginoon, hindi tayo pagagalingin ng Panginoon. Amen ba? Amen. At sinasabi ng John chapter 4, ang idolatry ay ang pagsamba sa isang bagay na nakikita. That is the biblical meaning of idolatry. Kasi ang sabi ng John chapter 4 verse 24, God is a spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Amen ba? Kasi kung ikaw ay nag-admire ng isang bagay, higit sa pag-admire mo sa Panginoon, that is idolatry. That is worship. At tayo ay binigyan ng instruction na kapag nag-worship tayo sa Panginoon, we must worship Him in spirit and in truth. Amen ba? Hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi ang mga bagay na nakikita ay temporaryo lamang. Kaya kinakailangan, sundin natin yung sinasabi ng John chapter 4 verse 24, na kinakailangan sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Amen. Punta tayo sa Exodus chapter 20. Hindi ba natin alam, sino pa ba ang nakaka-memorize sa inyo ng 10 Commandments? Ha? Pwede ba tayo mag-recite ngayon? Wag na. Amen. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa 10 Commandments, isa. Doon yung pag-aaralan natin. Exodus chapter 20 verse 3. Ano yung sinasabi rito? You shall have no other God. Tingin kayo doon. You shall have no other gods before me. Wag na wag kayong magkakaroon ng mga Diyos-Diyosan maliban sa akin. And you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Ito yung kabilin-bilinan ng Panginoon sa kanyang 10 utos, huwag kayong magkakaroon ng mga bagay na sasambahin, kahit anong klaseng bagay, sa langit at sa lupa at sa karagatan, at kahit anong klaseng mga bagay, huwag kayong magkakaroon ng mga bagay na sasambahin maliban sa akin.
And verse 5 ang sabi rito, you shall not bow down. Sabihin natin, bow down. Pumapasok dito yung idolatry. Pag sinabing bow down talagang, pag wala ito, amen, hindi ako mabubuhay. Amen? Iyan ang ibig sabihin ng bow down. Parang ninuluhuran mo. Ang akala natin kapag ribulto lang ang linuluhuran natin, yun na yung idols, hindi. Yung mga bagay na kapag wala ito, ibig sabihin, lumuluhod tayo. You shall not bow down to them or worship them. Ibig sabihin ng Panginoon, huwag mo silang pahahalagahan. Maliban sa akin, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents for the third and fourth generation of those who hate me. Ako yung Diyos, ang sabi ng Panginoon, ako yung Diyos na nagpaparusa sa pangatlo at pang-apat na henerasyon. Grabe ang pagpaparusa ng Panginoon, hindi lang unang henerasyon. Ibig sabihin, kapag ka nagparusa ang Panginoon, pag meron tayong ginagawang hindi maganda sa Panginoon, amen, merong kaakibat ng kaparusahan. Third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nagpaparusa ang Panginoon sa third and fourth generation, pero ito yung maganda. Sabihin mo sa katabi, ito yung maganda. Amen. The Lord, but showing love, the Lord is showing love to those to 1,000 generations. Amen? Kung nagpaparusa ang Panginoon sa third and fourth generation, 1,000 generation naman yung reward niya sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka sa Kanya. Amen? Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Amen ba? Kinakailangan ito yung utos ng Panginoon. Kinakailangan buong buhay natin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung the best. Sabihin natin yung the best. Amen. Kasi pag hindi yung the best ang ibinigay natin sa Panginoon, amen, magkakasala tayo sa idolatry, sa kasalanan ng pagsamba. Tama ba? Ano yung idolatry sa Tagalog? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Amen ba? Kasi kaya ito yung dapat sinusundan natin. Kinakailangan mahalin natin ang Panginoon sa buong buhay natin. Parang ang hirap. Amen? Amen, mahirap ba? Mahirap ba? Sa buong buhay natin. Kaya nga, lagi kong sinasabi, dapat ang number one lagi sa buhay natin ang Panginoon. Hindi yung asawa, hindi yung mga anak, hindi yung boyfriend, hindi yung girlfriend. Amen? Amen ba? Kasi yung mga magulang mo, may posibilidad na iiwanan ka niyan. O ikaw ang mang-iiwan sa mga magulang mo. Pag nag-asawa ka, iiwanan mo yan. Amen? Kaya dapat si Lord yung number one. Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, na pinakamamahal mo ngayon, iiwanan ka niyan pag nakakita ng mas gwapo at mas maganda sa'yo. Kaya dapat ang number one, si Jesus. Amen ba? Tama ba? Kasi siya lang yung dapat number one. Kasi siya, sa kanya nang gagaling ang lahat ng bagay. Pero kapag kasasagot lang sa'yo ng boyfriend mo, ito talaga yung the best na nangyari sa buhay ko. Pero dapat si Jesus. Amen ba? Kasi kapag nangyari na mas mahal mo ang isang bagay, ang isang tao, that is idolatry. Kinamumuhian ng Panginoon, nagpaparusa ang Panginoon. Amen ba? Amen. Pagka minahal mo yung trabaho mo kaysa sa Panginoon,
iwanan ka niyan. Amen? Pag iwanan ka ng trabaho mo, pag hindi mo iwanan si Lord, amen, magbibigay pa ng mas magandang trabaho ang Panginoon. Amen ba? Amen. Na kapag mayroon kang bagong trabaho, katatanggap mo lang, ayaw mo talagang malate. Amen? Dahil gustong-gusto mo, mahal na mahal mo. Pero paglipas ng mga ilang araw, 2 linggo, 1 taon, nagsasawa tayo. Amen? Kaya dapat hindi natin ibinibigay yung the best natin sa lahat ng bagay maliban sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart, with all your understanding, and acknowledge Him, and He will make your path straight. Amen? Sa Panginoon lang. Sabihin mo sa katabi mo, sa Panginoon lang. Wag ako, sabihin mo, wag ako. Sa Panginoon lang. Amen? Amen ba? Matthew chapter 22, 37, anong sabi rito? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart. Amen? Paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Biblia. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Pambihira. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Mamahalin natin ang Panginoon. Kaya. Sabihin mo sa katabi mo, kaya. Amen, yung buong buo talaga. Mahirap talaga. Pero may ituturo ang Panginoon sa atin. Yung mahirap, pwedeng pagaanin ng Panginoon. Amen ba? Walang mahirap sa Panginoon. Anong sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21? The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the likes. Ito yung mga pinag-aaralan natin na iwinawaksin natin. Ito yung linggo-linggo na pinag-aaralan na tinatanggal natin. Kasama yung idolatry. Ano yan sabi ni Apostol Pablo? I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Amen? Minsan hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Minsan, mas gusto pa natin na magawa natin ang isang bagay sa paglilingkod natin, na ma-appreciate lang ng ibang tao, ng mga leaders natin, pero hindi natin pinagtutuunan ito. I warn you, sabi ni Apostol Pablo, binabalaan ko kayo. As I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Amen. Kahit magaling ka tumugtog, kahit magaling ka sumayaw, kung hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, baliwala. Amen ba? So critical talaga. Ito talaga yung dapat natin pagtuunan. Amen? Ito yung mga Diyos-Diyosan na pwede natin nagagawa, na pwedeng maging dahilan sa hindi natin pagpasok, amen, sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Maraming mga tao, maraming mga naglilingkod sa Panginoon, mas gusto pa nilang ma-appreciate ng tao kaysa ma-appreciate nila siya ng Panginoon. Amen ba? Ang ganitong mga klaseng gawain ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kinakailangan mong makinig. Amen. Sino ang gustong makapasok sa kaharian ng Diyos? Amen. Pag-aralan natin, sikapin natin. Amen. Na hindi natin magawa itong mga bagay na ito. Kasi sayang, linggo-linggo nagbibihis tayo. Naliligo tayo. Nagmamadali tayo tapos hindi lang pala tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Dapat nag-enjoy na lang tayo sa sanlibutan. Dapat nakipag-inuman ka na lang doon, nag-enjoy ka pa. Amen? Dapat na sa mga oras nito, dapat nandun ka sa mga mall, gumagala. Pero dahil gusto mong maglingkod, dahil gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos, nagsasakripisyo tayo. Sabihin mo sa katabi mo, lubos-lubusin mo na. Kasi ang mga bagay, ang mga tao na gumagawa sa mga bagay na ito ay hindi makakapasok
Sabi ni Apostol Pablo, I warn you as I did before. Binabalaan ko kayo. At ngayong umaga, binabalaan tayo ng Panginoon. Hindi tayo nagbibiro, hindi tayo naglalaro sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pwedeng maya-maya, bukas, dumating ang Panginoon. Pero ngayon, binabalaan tayo ng Panginoon. Umayos tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi kinakailangan ng malaking church. Sabi nga na ni Bishop Ramos nung nabubuhay, paanin natin yung malaking church kung hindi naman natin mahihikayat natin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Amen? Gusto mo bang pumasok sa kaharian ng Diyos? Pag dumating ang Panginoon, pag dumating ang rapture, gusto mo makasama? Gusto mo bang salubungin ang Panginoon sa alapap? Amen? Amen. Iwaksi mo ang mga Diyos-Diyosan. Kasi ang mga bagay na gumagawa nito, ang mga bagay na gumagawa ng ganitong kahalintulad ng mga bagay na ito, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Pag-uusapan natin ngayong umaga ay tinatawag na modern day idolatry. Amen? Kanina sinasabi natin, ang idolatry ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, amen, may mga moderno pala. Mga high-tech na ngayon na mga idolatry. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin, what is a modern day idolatry? Samahan niyo ako sa pagbabasa Acts chapter 17 verse 16. Amen? Acts chapter 17 verse 16. Amen? Nauna yung Acts. Yan. Ang sabi dito, while Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Nung siguro nag-aantay si Apostol Pablo sa Athena, amen, nag-aantay siya siguro sa mga sa mga kapwa niya manggagawa, sabi rito, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Hindi niya nagustuhan, parang nadismaya siya. Ang sabi sa ibang translation, he was deeply troubled by all the idols he saw everywhere in the city. Grabe yung compassion, grabe yung naramdaman ni Apostol Pablo. Habang nag-aantay siya sa Athena, nakita niya na lahat ng mga tao. Amen? He was greatly distressed to see that the city was full of idols. Lahat. Siguro yung mga tao, nagsasamba sa mga ribulto. Ang iba, nagprosesyon pa. Amen? Ngayong umaga, kasi pinag-aaralan natin, modern day idolatry. Nakikita ba natin sa loob ng church at maging sa sarili nating buhay, nagagawa natin itong klaseng idolatry? Hindi ba tayo nababagabag? Ang sabi rito, Paul was deeply troubled. Amen? O nagbubulag-bulagan lang tayo. O parang hindi natin binibigyan ng pansin. Pag may mga bagay na nagagawa tayo na alam natin na hindi nalulugod ang Panginoon, pero parang okay lang. Mahabagin naman ang Panginoon. Pero dito, si Apostol Pablo, sabi rito sa ibang translation, his spirit was provoked within him. When he saw that the city was given over to idols. Hindi ba tayo naaawa? Hindi ba tayo natatakot kapag may mga bagay na nagagawa natin? Pag nagagawa natin itong mga idols, itong mga Diyos-Diyosan na sinasabi natin, itong hatred, jealousy, amen? Amen ba? Nagagawa natin yan eh. Amen? Tama ba? O nagmamaang-maangan lang tayo. Dapat ganun yung puso natin. Si Apostol Pablo, hindi siya makatulog. Hindi siya mapakali nung nakita niya ang mga tao na sumasamba everywhere in the city. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Pagka ikaw Kristiyano na hindi mo nararamdaman ito, hindi ka talaga mangangaral ng salita ng Panginoon. Amen ba? Hindi ka talaga magsusumikap na ayusin mo yung paglilingkod mo sa Panginoon pag hindi mo naramdaman ito.
Amen. At nananalangin ako sa umagang ito, nalalabas tayo na parang maramdaman natin na Lord, ganito pala yung mga taong hindi makakapasok sa iyong kaharian. Nagagawa ko to, Lord. Amen. Yung mga sinasabi mo, yung mga narinig ko, amen, akala natin sa ibang tao, pero para sa atin pala. Kasi ang itinuturo sa atin ng Panginoon, mayroon palang tinatawag na modern day idolatry na kinakailangan matutunan natin sa umagang ito. Amen ba? Excited ka bang malaman? Excited ka bang alisin? Alisin. Ang sabi natin kanina, let us throw off everything that hinders. Amen. Nagagala ka bang alisin ang mga bagay na nakakapagpabagal? Kaya minsan ang paglilingkod natin sa Panginoon ay parang survival na lang. Wala nang excitement sa paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Parang pagka hindi ka itinulak, hindi ka na talaga magsisimba. Amen? Pero sa umagang ito, babaguhin tayo ng Panginoon. Amen? Colossians chapter 3 verse 5. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Anong sabi ni Apostol Pablo? Put to death. Patayin mo. Tingnan mo yung katabi mo. Patayin mo. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly natures. Ano yun? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Amen. Amen ba? Yung mga pinag-aaralan natin ng mga nakaraang linggo, that is idolatry. Amen. Akala natin yung idolatry, yung pagsamba lang, yung idolatry, nandito na sa buhay natin. Nandito sa loob ng church. Amen? Amen ba? Kinakailangan nating aminin, kinakailangan nating tanggalin. Amen? Kasi lahat ito ay pumapasok sa pagsamba. Sa maling pagsamba. Amen? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, alisin nyo. Patayin nyo. Amen? Amen ba? Tanggalin nyo. Whatever belongs to your earthly natures. Napakahirap na magawa natin to dahil nandito pa tayo sa lupa. Amen? Mahirap ba? Mahirap. Kasi nandito pa tayo sa lupa. Amen? Pero ano ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 10? Mahirap, di ba? Sabihin mo, mahirap. Mahirap naman talaga eh. Amen? Mahirap. Pero anong sabi ng Colossians chapter 2 verse 10? And you are complete in Him who is the head of all authority and power. Kinumplito ka na ng Panginoon. Ililigtas ka na ng Panginoon, ha? May kapangyarihan ka na dahil sa Panginoon. Mahirap, pero may kapangyarihan ka na. Amen ba? Parang hindi ko nararamdaman. Amen? Mahirap talaga. Pero pag mayroon kang Jesus, mayroon kang Panginoon, hindi mahirap. And you are complete in Him who is the head of all authority and power. Kasi kung pagbabasihan lang natin yung sarili nating kalakasan, kakayahan, hindi natin kaya. Kaya ba natin mahalin ang Panginoon sa buong puso natin? Di ba hindi? Amen ba? Kaya? Hindi. Pero sa pamamagitan ni Jesus, who is the head and all of all authority and power, kaya natin. Amen ba? Kaya natin. Hindi natin kaya sa sarili natin. Amen. Kasi pag kinaya mo, pag sinikap mong kayanin sa sarili mo, mag-fail lang tayo. Mabibigo lang tayo pero pag isinaisip mo, amen, pag tinanggap mo na kaya ko to dahil nandito ang Panginoon, binibigyan niya ako ng authority. Binibigyan niya ako ng kapangyarihan. Amen, sa pamamagitan ng kapangyarihan na Jesus. Ano sabi ng Philippians chapter 4 verse 13? I can do all things through Christ who strengthens me.
Sabihin natin. 1, 2, 3, go. I can do. Amen. Yung matigas. Yung matapang na ano. Sabihin natin. 1, 2, 3, go. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen ba? Amen? Amen, magagawa natin. Hindi po pwedeng hindi natin magagawa dahil kay Kristo ibinigay na sa atin ang kapangyarihan. Amen? Amen. Modern day idolatry. Nandito pala eh. Yan o. Modern day idolatry. Ano ba itong modern day idolatry? Nalaman natin kanina. Amen. Mayroon tayong 3 mga punto na pag-aaralan. Yung mabilis lang tayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Amen. Kasi 3 lang to. Oh, ba't hindi ka na nagsalita? Kasi 3 lang to. Amen. Number 1, modern day idolatry. Number 1, God is being replaced with someone or something. Ito yung nakakatakot. Ito yung nakakatakot na nangyayari sa ating kapaligiran at maging sa ating buhay na God is being replaced with someone. Amen? Pinapalitan na natin ang Panginoon. Sabihin natin, bakit ba? Paano? Sa anong kapamaraanan pinapalitan ko ang Panginoon? Babalikan natin ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your soul. Paano ba? Paano nga ba natin ano? Pero ang katotohanan, God is being replaced with someone or something. Nangyayari. Amen. Paano? Amen. Exodus chapter 34, verse 12 to 17. Sundan nyo lang ako, kahit hindi na kayo magbasa, isulat nyo lang. Sundan nyo ako dito sa monitor natin. Ang sabi rito, be careful not to make a treaty with those who live in the land where you are going, or they will be a snare among you. Break down their altars, smash their sacred stones, and cut down their Asherah poles, and do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Ito yung kabilin-bilinan ng Panginoon sa mga Israelita. Pagka dumating na kayo doon, ang sabi niya kay Moises, pag dumating na kayo doon sa lugar kung saan ko kayo dadalhin, huwag kayong makikipagkasundo sa mga tao doon. Amen? Huwag kayong makikipagkaibigan doon. Kasi kapag nagkipagkaibigan kayo, ito pa yung magiging sagabal. Ito pa yung magiging tinik sa lalamunan ninyo. Biruin mo, ang Panginoon meron siyang pinagdadalhan sa atin na magandang lugar. Pero kabilin-bilin ng Panginoon, wag mong masyadong ibibigay yung puso mo. Naghahanap ka ng boyfriend, ng girlfriend, wag mong ibibigay yung buong puso mo. Dahil pagka ibinigay mo doon, ito pa yung magiging sagabal sa paglilingkod mo sa akin. Amen ba? Amen ba na ang Panginoon, grabe siya mag-reward. Biruin mo yung mga Israelita, meron siyang pagdadalhan na magandang lugar, pero kabilin-bilin niya, Moises, sabihin mo sa mga tao, be careful not to make a treaty for those who live in the land. Huwag kayong makikipagkasundo doon kasi yung mga tao doon, hindi nyo mga kapanalig. Hindi sila mga born again doon. Amen? Amen ba? Amen. Huwag kayong makikipagrelasyon doon. Kasi kapag nakipagrelasyon kayo doon, amen, magiging sagabal pa ito sa inyong pag-enjoy sa mga blessings doon. Dahil doon sa Canaan, and doon sa Promised Land, meron doon milk and honey. Amen? Amen ba? Gibain nyo yung mga ribulto. Gibain nyo yung mga altar. Gibain nyo yung mga Diyos-Diyosa nila. Amen? At huwag kayong sasamba sa mga ribulto, sa mga sinasamba nila. Ito yung kabilin-bilinan ng Panginoon eh. Tayo, Lord, gusto ko ng magandang trabaho. Sabi ng Panginoon, sige, bibigyan kita, pero pag binigyan kita, anak, amen, wag mong masyadong mamahalin.
Amen. Kaya lang pag nagkakatrabaho tayo, mas natatakot pa tayong malate kaysa matakot tayong malate sa ating pananambahan. Amen ba? Amen ba? Marami tayong pinapanalangin sa Panginoon, ginagrant ng Panginoon yan. Pero may kabilin-bilin na ng Panginoon. Huwag kayong huwag masyadong attached doon sa mga bagay. Kasi dapat ako lang. Amen! Amen ba? Amen! Kasi kung magiging attached tayo sa isang bagay na hinihiling natin sa Panginoon, amen, magiging sagabal yan, maniwala ka. Ha? Mawawalan ka ng panahon sa Panginoon. Kaya si Pastora hindi niya lahat, ibinibigay ang oras niya sa akin. Kasi, idolatry. Pagka umaga, hindi niya talaga ako pinagtitimpla ng kape. Amen? Tama lang yung kumulo na yung tubig. Magtimpla ka na lang. Amen? Hindi nga, may mga asawa, hindi ko naman sinasabi huwag niyong gawin ito. May mga asawa pag naliligo, pagka lumabas si mister, hala na yung yung towel ko. Sana yung brief ko. Minsan pumapasok ako, wala akong brief eh. Amen ba? Hindi naman ako naiingit sa mga ganon. Amen? Kasi nung nag-aaral ako, meron ako mga kaibigan kasi pagka doon ako natuto kasi pag natuto ako, maliit pa kami, tinuruan na kami ng nanay ko maglaba, mamlansya. Amen. Magmula nung grade 1 ako, hindi ako pinaghanda ng nanay ko ng baon ko, ng damit ko. Pero nakikita ko sa mga kaklase ko, busy-busy yung mga nanay nila. Sandali, anak, yung mga towel dito. Sabi ko, bakit parang hindi ko na nararanasan ito? Amen ba? Amen ba? Amen. Nararanasan niyo yan? Amen. Dapat hindi ko sinasabi huwag niyong gawin, pero yung ibuhos mo yung lahat ng panahon mo, ipinagplansya mo na. Amen. Hindi, iniwanan ka. Ikaw, amen. Pinagplansya mo na lahat-lahat. Pinagpalit ka sa iba. Amen. Amen ba? Hindi ko sinasabi huwag niyong gawin. Huwag niyong ibuhos lahat. Pag-aralan niyo yung minsan isang beses, sabihin niyo, isang beses mawawala din sa akin to. Kaya na kailangan matuto akong matulog nang hindi ko siya katabi. Kasi kapag hindi ka nakakatulog nang wala siya sa tabi, kawawa ka pag iniwanan ka. Amen. Yung mga aibak mo rito, grabe. Amen. Hindi na ako. Kaya nga yung iba pag namamatay yung asawa, ayoko nang mabuhay. Hindi ko kayang mabuhay. Amen. Amen. Amen ba? Ay, siyempre. Kasi mas mahal mo ang Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart. Hindi, love your husband with all your heart. Hindi. Love the Lord. Amen. Pangalawa lang asawa. Ikaw na kung sinong gusto mong pangalawa. Basta yung number 1, si Jesus. Kasi si Jesus, hindi siya nang iiwan. Amen. Pumalakpak ka. Amen. Be careful not to make a treaty with those who live in the land where you are going. Grabe yung mga bili ng Panginoon. Kaya kapag nag-asawa ka, magmula sa pagkakasal mo, pagliligaw mo, dapat maayos yung salansa ng Panginoon yan. Hindi ka magkakamali. Kasi may mga bili ng Panginoon. Amen? Sa panliligaw pa lang, kinakailangan, kaparehas mo. Amen? Yung iba sinasabi, Pastor, okay lang kasi pagka mabuborn again din yan. Grabe, marami nang nagsabi noon. Amen? Pero siya ang hindi na born again. Amen ba? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sirain nyo yung mga Diyos-Diyosan. Mabilis lang tayo. Next slide. Ang sabi sa verse 15, ang sabi ng Panginoon, be careful not to make a treaty with those who live in the land, for when they prostitute themselves to their gods,
and sacrifice to them, they will invite you, and you will eat their sacrifices. Amen? 16, and when you choose some of their daughters as wives, for your sons and your daughters prostitute themselves to their gods, and they will lead your sons to do the same thing. I mean, grabe yung instruction ng Panginoon. Huwag kayong makikipagkasundo. Huwag niyong ipagkakasundo yung mga anak sa kanila. Huwag niyong hayaan mag-asawa sa kanila kasi kung ano yung ginagawa nila, yan din yung gagawin ninyo. Amen ba? 17, do not make any idols. Grabe. Huwag kayong gagawa ng kahit anong klaseng ribulto, idolo. Amen. Ako lang ang sabi ng Panginoon. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Hindi ko na alam to. Wala na. Amen. Next. Amen. Kaya yung sinasabi ng Revelation chapter 2 verse 4. Amen. Mahigpit yung bili ng Panginoon. Yet I have this against you. You have forsaken your love you had at first. Ito yung hinahanap ng Panginoon. Ito yung maganda sa Panginoon. Maniwala kayo. Makinig pala kayo. Amen. Hindi naghahanap ang Panginoon sa mga bagay na hindi mo dati nagawa sa Kanya. Amen. Yung tao, yung criteria ng tao, laging naghahanap siya ng mga bagay. Hinahanapan tayo ng mga bagay kahit hindi natin kayang gawin. Nakukuha niyo ako? Nakikinig ka? Hindi naghahanap ang Diyos. Ang tao naghahanap ng mga bagay na kahit alam niyang hindi natin kayang gawin. Pero ang Diyos, hinahanapan lang tayo ng mga bagay na dati nating ginagawa sa Kanya. Amen ba? At yan yung hinahanap ng Panginoon. Amen. Dati kang kumakanta sa Panginoon. Dati kang nag-worship sa Panginoon. Dati yung mga music sa playlist mo ay mga Christian songs. Amen. Ngayon, iba na. Amen. Amen ba? Amen. Relax lang kayo. Marami tayong pag-aaralan ngayong umaga. Wala naman kayong lakad, ano? Ha? Amen ba? Maraming tatanggalin ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Amen. Sana yung mayari ng, dito ka, muna. Hindi na siya, Ayan. Amen. Ang sabi ng Panginoon, hinahanap ko yung dating ginagawa mo sa akin. Amen. Ano yung mga dating ginagawa mo sa Panginoon? Ha? Isipin mo. Dati, nag-i-enjoy ka sa pagbabasa ng Biblia. Amen. Kung dati-dati naman, hindi ka mahilig magbasa ng Biblia, hindi ka naman hahanapan ng Panginoon noon. Pero ano yung mga dating ginagawa mo sa Panginoon? Excited ka na mag-worship, makipag-fellowship sa kapwa mo, mananampalataya. Hinahanap ng Panginoon yan. Amen? Amen ba? Naghahanap ang Diyos. Hindi ka hinahanapan ng mga bagay na hindi mo dating ginagawa sa Kanya. Amen ba? Kami, mag-asawa, hindi kami yung mag-asawa na pagka dumating o pag umalis, nagkikis. Hindi yun. Ha? Amen ba? Hindi kami ganun. Amen ba? Amen ba? Hindi. Kaya pag umalis ako na hindi ako nagpapalam, hindi siya naghahanap kasi hindi naman siya sanay na nagkikis ako pag umaalis siya. Ako. Amen ba? Pag dumadating ako, amen, hindi ako sanay na nagsasabi. Ano ba yung sinasabi ng mag-asawa? Ano ba yan? Ano yung sinasabi mo na, ay, ano yung sinasabi mo, Brother Ronald, pag dumadating ka? Good afternoon, sir. Ha? Ma, andito na ako. Ano? Ma? Siya hindi. Siya. Tinan mo, ma.
Sana all. Wala kaming ganoon eh. Kung ano yung pangalan ko, ang pangalan ko ay Alex. Meron naman siyang ginawang pangalan ko. Ang pagka hindi siya galit, ang tawag niya sa akin, Ike. Nung nag-aaral pa kami, tawag niya, anong ibig sabihin ng Ike? Hindi niya masagot-sagot. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit Ike yung pangalan ko. Ha? Amen. Hindi kami sanay sa ganon. Amen. Ibig sabihin, pag hindi mo nagawa sa asawa mo, hindi ka hahanapan kasi hindi mo ginagawa. Amen ba? Amen? Pagka kinakausap mo yung mga anak mo, hindi English kasi wari-wari kami nag-uusap sa bahay. Iba ka, pagka nag-English ako, amen, magugulat sila, anong nangyayari dito kay tatay? Come, rule. sabi ko kailan, come, Ralph. Faster. Sabi nito, ano ka ba tatay? Bilisan. Kasi hindi yan yung dating ginagawa natin. Ang Panginoon, ganun din. Amen. Kung yung dati, pagka nag-worship ka, Lord, kay buti-buti mo, Panginoon. Tapos, isang kanta pa lang, umiiyak ka na. Hinahanap ng Panginoon yan. Amen? Amen ba? Kasi dati mong ginagawa, sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, yet I hold this against you. You have forsaken your love you had at first. Amen ba? Ikaw na makakapagsabi niyan. Amen, walang makapagdidikta sa'yo kung anong ginagawa mong paglalambing sa Panginoon pag nag-worship ka. Kasi kami mag-asawa, hindi kami yung parang, ano ba yung tawag noon sa English? Expressive, no? Hindi kami ganon. Amen? Pero alam niyang, siya lang ang mahal na mahal ko talaga. What? Ay! Nako. Sabi pa doon sa pinapanood, I hate this job. Amen ba? Masaya ba kayo? Amen. Hinahanapan ka ng Panginoon. Yung naglalakad ka, yung pag ganyan-ganyan ka lang, that is worship. Amen. Kung ganun ka mag-express ng pagmamahal mo sa Panginoon, hinahanapan ka ng Panginoon doon. Ikaw ba, Gia, ano bang ginagawa mo paglalambing kay, Daniela? Daniela? Kay Danilyn. Ha? Ano yung ginagawa mong paglalambing kay Danilyn? Ano daw? Inaasar. Grabe. Pag hindi ka na inaasar ni Jay, hanapin mo yun. Ikaw ba dyan? Ba't hindi mo na ako inaasar? Nakakainis. Amen. Amen. Amen ba? Kasi hinahanapan tayo ng Panginoon. Di ka na nanalangin sa akin. Yung panalangin, hindi kinakailangan mahaba. Amen ba? Ako simple lang ako, hindi ako mahaba manalangin, pero hindi rin ako, yung parang tipong luluhod dyan, hindi gano'n eh. Meron kasi kanya-kanya tayong, expression sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yung expression ni Mar sa pagmamahal niya kay Moira, iba sa expression ni Ralph sa pagmamahal niya kay Alejandro. Kay May. Amen ba? Magkakaiba. Hindi mo pa pwedeng ihalin tulad. Kaya ang Panginoon, grabe siya. Sabihin mo, grabe siya. Hindi siya naghahanap ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Bagkus yung mga ginagawa mo dati, hinahanap ng Panginoon. Amen. Hindi kinakailangan expensive. Hindi kinakailangan ng talento, kung hindi yung puso na minsan mo sinabi sa Panginoon. Amen. Yung sinasabi mo, Lord, kahit anong mangyari, hindi talaga kita iiwan. Amen. Amen. Amen ba? Kasi yun yung way of, para express mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Yet I hold you this against you. You have forsaken the love that you had at first. Grabe yung Panginoon. Amen ba? Ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, huwag kayong makikipagkasundo doon. Ito yung modern day idolatry, mga kapatid. Amen? Minsan masyado tayong attached sa mga bagay na
prepare naman ng Diyos para sa atin. Lahat ng meron ka ngayon, lahat ng naabot mo ngayon, pinagplanuhan ng Panginoon yan sa'yo. At pwedeng magkamali kapag hindi mo binigyan ng pansin yung mga instruction ng Panginoon. Huwag kang makikipagsundo. Huwag kang makikipagkasundo pala sa mga tao doon. Amen ba? Number 2. Sabihin natin, number 2. Ano yung number 2? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Ayusin natin. Isa pa. 1, 2, 3, go. Don't diminish God with your personality. Ano yung ibig sabihin ng diminish? Huwag mong bawasan, huwag mong paliitin. Huwag mong gawing walang bisa ang Panginoon dahil sa iyong personalidad. That is the modern idolatry na meron ng mga Kristiyano ngayon. Pinapaliit nila ang Panginoon dahil sa personalidad nila. Tapos ako. Hindi ako pa pwedeng mangaral sa labas dahil pastor ako. Nakakahiya, hindi match doon sa personalidad ko. Pagtatawanan ako. Amen? Amen ba? Amen. Hindi po pwede ito. Ikinakahiya natin ang Panginoon. Nagagawa ba natin ito? Amen? Mayroon ba tayong kasalanan sa Panginoon? Mayroon doon sa probinsya, 20 years, 30 years na nagpapastor. Sinasabi nila, Pastor Alex, hindi ko kayang tumayo sa labas para mangaral ang salita ng Diyos. 30 years ka nang nangangaral sa loob ng church, pero pag lumabas ka, nahihiya ka ng mangaral. Bakit? Dinadaan ka ng mga taong kakilala mo. Amen? Baka anong sabihin nila? Baka kutsain ka nila. Iniisip mo na ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga baguhan lamang. Amen? Pero ang pangangaral ng salita ng Diyos, the Great Commission ay ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano. Dapat ginagawa po natin. Amen? Nangangalunya ba tayo sa harapan ng Panginoon sa umagang ito? Don't diminish God with your personality. Dahil wala naman talaga tayong pupuntahan. Galing naman lahat talaga sa Panginoon. Kung anong meron ka, bakit mo ikinakahiya ang Panginoon? Amen ba? Samahan niyo ako sa pagbabasa ng Panginoon. Mark chapter 10 verse 17 hanggang sa mga sumusunod. The rich man. Ito yung kwento ng isang mayaman na lalaki na gustong maglingkod sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 1, verse 17, when he set out on his way, a man come running and knelt before him and asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? He said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. He answered him, Teacher, all this have I observed from my youth. Then Jesus, looking upon him, loved him and said to him, You lack one thing. Ang sabi ng Panginoon, you lack one thing. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come and take up the cross and follow me. And he was saddened by that word, and he went away grieving, for he had many possessions. Merong isang lalaking lumapit sa Panginoon. Gustong-gusto niya, Lord, ano bang gagawin ko, Panginoon, para makapasok ako sa kaharian mo? Gusto kong maglingkod sa iyo. Sabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Amen? Ganito ang gawin mo, magsimba ka, mag-tithes ka, mag-Bible study ka. Lahat naman ginagawa ko yan, Lord. Amen ba? Binabago ko lang, example ko lang. Lahat ko naman ginagawa to, Lord. Meron naman akong Bible study, nag-a-attend naman ako ng Bible study. Amen. Magmula ng bata ako, Panginoon, nasa Sunday school na ako.
Amen. Ginagawa ko na yan. Nag-present worship ako, tumutugtog ako, Lord. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, umuwi ka. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ipamigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Pero umalis ang mamayamang binata. Amen. Na malungkot. Kasi marami pala siyang kayamanan. Amen. Ito yung nakakalungkot na nangyayari sa loob ng church, mga kapatid. Amen. Modern day idolatry. Binabawasan natin. Pinapahina natin. Hello, ang kakayahan ng Panginoon dahil sa personalidad natin. Ay, hindi ako pa pwede maglingkod. Ang sabi siguro sa loob-loob ng lalaking ito, ng binatang lalaking ito, hindi ako pa pwede maglingkod. Marami akong kayamanan. Hindi bagay sa akin. Amen. Pero sinasabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo. Isakripisyo mo yung personalidad mo. Amen. At sumunod ka sa akin. Maraming mga Kristiyano ngayon, lalo na kapag ka sa tingin ng isang tao, parang hindi bagay sa akin ito. Amen. Pero wala lang the best example si Jesus. Amen. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Kaya niyang isakripisyo ang lahat alang-alang sa pagsunod niya sa Ama. Amen. Ganun din po ba tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon? Meron pa bang mga reservations sa buhay natin na, Lord, pwede na ako maglingkod, Lord, wag lang ito, Panginoon. Amen. Paano pag dumating yung comfort, pagdating sa usapin ng comfort, Lord, hindi na ako maglilingkod, hindi na ako komportable. Hindi na maganda ang pakiramdam ko, Panginoon. Paano sa schedule mo? Kapatid. Amen. Lord, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, pero parang hindi kaya ng schedule ko. Amen. Parang nakikipag-bargain ka sa Panginoon. Amen. Paano pagka medyo kinalabit ng Panginoon yung karir mo? Kaya mayroon mga taong sinasakripisyo. May mga doktor na nagre-resign sa pagka-doktor. Amen. At nagpapastor na. Amen. Amen ba? Kasi gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. Maraming mga pastor tumigil sa pagpapastor, nagdoktor. Maraming mga graduate sa Bible school, nag-teacher. Amen. Kasi yung mga kabats niya, puro mga magagandang mga trabaho. Kasi tinitingnan natin, yung kaharian ng Diyos ay para lang sa mga... Amen ba? Nandyan pa ba tayo? Nandyan pa ba tayo? Kaya ba natin isakripisyo yung personalidad natin? Alang-alang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Amen ba? Sino pa ba sa inyo ang nahihiya na born again siya? Sa airport, alam nyo sa airport, amen, doon ako nagpa-part-time eh. Kahit saan ako pumunta, alam nila pastor ako. Kahit sinong sumakay sa akin na pasahero, alam nilang nagpapastor ako. Sinasabi ko, nagpa-part-time lang ako dito. Amen. Kaya hindi ako nakakapandaya. Alam niyo ba yung mga katrabaho ko kung gaano sila kumita sa isang araw? Kumikita ng 7,000, 10,000 a day. Amen. Oo, totoo lang. Totoo to. Pero dahil nagpapakilala akong pastor, dumarating yung temptation. Kasi doon sa airport, kahit maraming nakakarinig sa akin, kukunti lang kami na honest ang metro. From airport to Makati, sinisingil nila yan 1.7, 1.2. Pero ang metro, 146. Totoo yan. Amen ba? Amen. Pero paano ako makakapandaya sa pasahero? Pagsakay pa lang niya, alam niya, pastor ako. Amen ba? Amen. Don't diminish God with your personality. Kasi, sabi ko, pag pauwi ako, minsan alas 7 na ng gabi, nagdadrive ako magmula alas 6 hanggang magdamag,
Minsan alas 7 na, alas 6 hanggang alas 7, wala pa akong sobra na iuwi ko sa bahay. Pero sinasabi ko, Lord, hindi naman po pwede ito, naggagawa ka ng mabuting bagay na hindi mo pagpapalain. Amen. Amen ba? Amen. Maya-maya, nung isang araw, testimony ko lang. Nung isang araw, magmula alas 6 hanggang alas 4, ang kinita ko pa lang, ang net income ko pa lang ay 1,090. Ang 1,000 sa sobrang taas ng gasolina ngayon, ang 1,000 na igas ko, 90 pesos na lang, alas 4 na lang hapon. Nagbaboundary ako ng 900 at wala pa akong maiuwi. Sabi ko, Lord, parang nagpagod, parang naghahatid lang ako ng mga tao. From Valenzuela hanggang, parang ano to ba? Sabi ko pa, Lord, isa na lang. Pumila ako sa terminal 2. And ang haba ng pila, foreigner. Sabi ko, ayos na foreigner. Pag hello sir, where is your destination? Very near from, I will go to Terminal 3. I will look for a bus going to Angeles. Oh, sabi ko, Angeles. I can take you to Angeles, sir. How much? It's up to you, sir. Okay, let's go. I will give you 3,500. Wow! Amen! Amen ba? Amen. Hindi talaga. Pagka gumawa ka ng, tama, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Nag-uwi ako ng, pagka binigay ko sa iyo? Baka magkamali ako. Huwag na natin pag-usapan yun. Baka magkamali ako ng computation. Amen. Amen. Pero pag gumawa ka na, ang punto ko doon, pag gumawa ka ng kabutihan, hindi ka lugi. Amen ba? Don't diminish God with your personality. Naintindihan niyo ba yung English ko? Ang galing-galing ko magsasabi ng, your English is good. Sabi sa akin ng sabi ko, talaga? Pero ang galing-galing ko mag-English pag dalawa lang kami ng foreigner sa sakyan. Wala kasing nakakarinig. Amen. Masaya ba kayo? Amen. Number 3. Amen. Sabay-sabay natin basahin. Number 3. 1, 2, 3, go. Amen. Your identity had turned to idols. Yan tinatawag na pride of life. Di ba natin napapansin na yung identity natin as Christians ay napupunta na sa idolatry? Amen? Amen ba? Samahan niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Mark chapter 4 verse 31. Ang sabi po rito, then Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you and to Galilee. And Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will pala. Truly I tell you, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you, Lord. And all the other disciples said the same. Now Peter was sitting on the courtyard, and the servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee, she said. But he denied it before them all. I know you. I don't know you. I don't know what you're talking about, he said. Then he went out to the gateway where another servant girl saw him and said to the people there, this fellow was with Jesus of Nazareth. He denied it again with an oath, I don't know the man. After a little while, those standing there went up to Peter and said, surely you are
surely you are one of them. Your accent gives your way. Then he began to call down curses. And he swore to them, I don't know the man. And immediately the roaster crowd. Then Peter remembered the word of Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Ito po yung kwento ni Pedro. Sabi ni Pedro, Lord, hindi kita iiwan. Iiwan ka na ng lahat, Panginoon, pero hindi kita iiwan hanggang sa kamatayan. Pero ano sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Itatatwa mo ako ng 3 beses. Dahil sinabi ng Panginoon, mga kapatid, nangyari. Itinatwa ni Pedro ang Panginoon ng 3 beses. Ano yung mensaheng gusto nating iparating dito? Amen? Ano yung identity natin during crisis? Amen? Ano yung identity natin as Christians during crisis? Amen? Itong pandemic na ito, maraming mga church ang nagsara. Amen? Amen ba? Building lang ang nagsasara, pero yung dapat yung paglilingkod natin hindi nagsasara. Dapat yung identity natin bilang Kristiyano, even during crisis, dapat hindi nagbabago. Amen? Amen ba? Si Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, hindi kita iiwan hanggang sa kamatayan. Amen. Pero wala pa mang nangyayari. Dininay niya ang Panginoon. Amen ba? Amen. Ano yung identity natin during crisis? During famine. Sa oras ng tagutom. Alam nyo ba yung tao nakakapagnakaw kahit mga Kristiyano dahil sa kahirapan? Amen ba? Nandiyan pa ba tayo? Amen. Hindi naman talaga tayo isinilang ng Panginoon, isinilang dito sa mundong ito para magnakaw. Yung mga magnanakaw, hindi naman sila ginawa ng Diyos para magnakaw, pero nakapagnanakaw sila dahil yung identity nila bilang Kristiyano ay hindi matibay. Amen ba? And that is idolatry. Amen? Amen ba? Tayo mga Kristiyano during mga problema, sa oras ng mga problema, yung identity natin nagbabago ba? Amen? Kasi pag nagbago, mga kapatid, amen, isang idolatry yan sa harapan ng Panginoon. Amen? That is the modern day. Idolatry. Nagbabago yung identity natin bilang mga Kristiyano. Amen? Paano kapag kayong financial natin gipit? Yung identity natin bilang mga honest na mga Kristiyano, amen, naandyan pa ba? Amen ba? Amen. Sinasabi ko, Lord, kahit ano man lang, kahit kunti man lang na pandaraya sa baka po pwede kong magawa to. Kasi yung metro sa mga taxi, lalo na sa airport, alam naman na mayroong adjustment yan na ginagawa rin ng mga taong mayroong kakayanang gumawa nun. Amen? Naka 27 ang seatings doon, yung normal. Amen? Yung mga medyo hindi mandaraya masyado, seatings lang nila yan ng mga 20, 18, pero ang pinakasagad, pag inutso mo, amen, parang ang metro, parang, amen? Amen ba? Dapat every 300 meters, doon lang pumapatak yung dapat pumatak doon. Amen? Alam niyo ba yung modern pandaraya sa metro? Dati, ikinakabit nila sa FM. Pagkalinakasan, yung metro, dati. Ngayon, remote control. Pag nalingat si foreigner, pag pinindot-pindot yan. Umaabot ng 3,000,
From airport to Malati, 3,500. Amen. Meron nga, from airport to Partas, siguro mga 200 meters lang, siningil 2,500. Amen ba? Amen. Yung identity ba natin, habang kinakapos tayo, nagbabago ba? Pag wala ka ng panggastos, sumasagi ba sa isipan mo, as Kristiyano, makapandaya nga. Ngayon lang naman, magsisisi na lang ako ulit. Amen? Your identity had turned to idols. Amen? Amen ba? Siguro paano kapag may mga sakit, dumarating yung mga kalamidad. Pag may sakit ka, nagiging honest ka ba sa paglilingkod ba sa Panginoon? Paano pag dumating yung tribulation? Na ito-torture ka? Idinari mo si Jesus, paano yan? Amen? Pag hindi ka naglingkod ng maayos ngayon, sabihin mo sa katabi, pag hindi ka nag-ayos sa paglilingkod mo sa Panginoon, maaabutan mo yung Great Tribulation. 7 years Great Tribulation. Kasi bago dumating ang tribulation, dadagitin ng Panginoon yung mga taong na totoong naglilingkod sa Panginoon at ang mga Kristiyanong naglalaro sa paglilingkod sa Panginoon, mararanasan nila yung kapighatian. Paano yun kung hindi ka na makalabas ng bahay? Paano kung hindi ka na makapagtrabaho? Magpapatatak ka ng 666 kasi magugutom ka. Amen? Kaya ngayon pa lang, umayos ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Dahil ito yung panahon ng grasya. Amen? Amen ba? Kasi ayaw ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, mayroong kabilin-bilinan ng Panginoon sa mga Israelita, huwag kayong makikipagkasundo sa mga tao doon. Kasi pag nakipagkasundo kayo doon sa mga tao doon, ito pa yung magiging sagabal sa inyong mga blessings. Amen ba? Amen. Amen ba? Naunawaan ba natin yung pinag-aaralan natin ngayon? Next. Amen. Ngayong umaga, pag-aaralan po natin, may nakita ako sa internet, a diagnosis o pagsusuri, a diagnosis of modern day idolatry. Hindi galing sa akin to, pero nagustuhan ko yung diagnosis nila. Kapag mayroon tayong sakit, amen, sinusuri tayo, ano ba yung sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Dinadiagnose tayo. May mga diagnosis, may mga pagsusuri. At ang pagsusuri na ito, bakit natin nagagawa ang tinatawag na modern day idolatry? Marami mga pagsusuri. Bakit natin nagagawa to? At mayroong ilan na kinuha ko dito. Number 1. At kinakailangan pag-aralan natin, matutunan natin. Number 1, makinig po tayo. When we find greater delight in our hobbies than in our walk with Christ, we are wandering down the path of idolatry. Naintindihan ba natin? Basahan ko ulit. When we find greater delight in our hobbies than in our walk with Christ, we are wandering down the path of idolatry. Anong ibig sabihin? Kapag nakikita natin na mas maganda ito, mas nasisihan tayo sa mga ginagawa natin araw-araw na yung mga hobbies natin, yung mga pinagkakaabalahan natin kaysa sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, papunta ka na doon. Pag nakikita mo, mas nag-i-enjoy ako rito. Mas nag-i-enjoy ako dito sa pag-i-email kaysa sa magbasa ng Biblia. Amen. Amen ba? Lahat ng mga bagay na hindi nakakatulong sa spiritual na pamumuhay mo, dapat tinatanggal mo. Amen. Lahat. Sabihin natin lahat. Amen. Kung naaaliw ka sa paglalaro sa computer, itigil mo yan. Kasi hindi makakabuti sa iyo yan. Amen. Amen ba? Kasi nasa millennial ako Amen. Wala tayong pakialam kung millennial. Lahat ng mga bagay na nakakapagpabawas ng excitement natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen.
Basahin na lang natin. Sabihin natin, avoid that. When we find greater delight in our hobbies than in our walk with Christ, we are wandering down the path of idolatry. Naiintindihan po ba natin? Dapat naiintindihan nyo, mas marunong kayo sa akin. Number 2, when we spend more time absorbing the entertainment of worldly activities than we do contemplating godly truth, we are toying with idolatry. Amen. Anong ibig sabihin? Kung nag-spend tayo ng mas mahabang oras sa mga entertainment na nakukuha natin, lahat naman tayo meron eh. Amen. Lahat ng mga worldly activities, alam natin yan. Than we do contemplating godly truth. Kaysa magsaliksik ng mga bagay patungkol sa Panginoon, mga kapatid. We are toying. Naglalaro tayo. Nag-aaksaya tayo ng panahon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Naintindihan ba natin? Number 3, ito yung mga diagnosis. When social media excites us more than spiritual interests, we are in the process of erecting other idols. Alam mo ba natin yung mga cellphone natin? Lahat, pati ako. Grabe. Maya-maya, sana. Pero yung Bible natin, grabe, wala na. Mayroon bang exempted dito sa umagang ito? Wala. Sabi niyo, may Bible naman ako doon may apps naman ako. Pero tingnan mo doon sa history. Di ba? Nandun ba sa history mo yung Bible? Application mo. Di ba? Wala. Amen? Sabihin mo, wala. Kasi pagka hindi mo sinabing wala, ang katotohanan ay wala sa iyo. Amen? When social media, minsan yung inbox natin, yung ano ba tawag ng inbox ba? Sa messenger, di ba? Sino kayong lagi nating updated tayo, baka mayroong kulay puti doon, hindi naman, ang dami lang. Grabe. Amen ba? Baka hindi ko na-replyan. Baka yung pinost ko, sino kaya ang nag-like sino nag-like yung mga, hindi nilike ni Amen? Amen ba? Amen! Hindi ka ba nagtatanong kung nilike ni Jesus? Ano na? Namatay? Aircon. Amen ba? Amen. Nagpapahiwatig ang Panginoon sa atin. Amen ba? Kapag mas nai-excite tayo sa social media, sa Facebook, amen, Instagram, UFC, ano pa? ML, Teletubbies. Ano pa? Dati wala naman to eh. Amen. Cocomelon. Amen. Dati wala naman to eh. Pero maraming ito yung mga, sabi nga, doon sa Hebrews, let us throw off everything that hinders. Amen. Lahat tayo tinatamaan. Kaya ba natin gawin? Sabihin natin, I can do all things through Christ who gives me load. Who gives me strength. Hindi natin kaya talaga to. Sa totoo lang. Amen? Amen ba? Nagagawa lang naman natin na kayanin kapag marami tayong mga post na walang naglalagay, sasarado ko na talaga itong account ko. Kapag nag-below 10 ang mga likes, pagka walang heart na nag-appear, isasarado ko na talaga to. Ha? Amen? Sa totoo lang, kung hindi lang doon nakikita ko yung street preaching ko,
Kasi naandun yung group chat namin eh. Kinakailangan kong laging updated siya. Gusto ko nang sarado talaga. Gusto ko yung friend ko, si Pastora na lang eh. Amen? Kaya lang ang problema, hindi nagla-like yan sa mga post ko. Amen ba? When social media excites us, more than spiritual interest, we are in the process of erecting other gods. Amen. Number 4, when we find excessive delight, sabihin natin excessive delight, in a relationship with some other person to the neglect of our relationship with Christ, that person can become an idol. Lahat ba tinatamaan tayo dito? Sino yung may mga karelasyon dito sa inyo? Ha? Maliban sa mga asawa. When we find excessive delight, pag sinabing excessive delight, amen, parang mas matindi, masidhi. In a relationship, excessive delight, in a relationship with someone, some other person to the neglect. Hindi naman pinagbabawal ng Panginoon yung makipagrelasyon. But, dapat hindi siya napupunta to the neglect of our relationship with Christ. Amen? Hindi naman tayo pinagbabawalan, hindi naman killjoy ang Panginoon. Amen? Pero dapat meron tayong limitasyon. Sabihin natin limitasyon. Amen? Kung sa isang linggo ay pag hindi mo nakikita si karelasyon, mas matindi na yung anong tawag nun? Excitement mo kaysa Bible study mo, kaysa pakikipag-fellowship mo sa church. Anong sabi rito? That person can become your idol. Amen? Amen ba? Amen. Lahat ng tinatamaan sumagot na ang malakas na Amen! Amen! Amen. Ayaw ng Diyos nang meron siyang kaagaw. Ayaw ng Diyos nang meron siyang kakompetensya. Dapat siya lang ang the best. Number 5, dalawa na lang. When we find more delight in serving Christ than in seeking Christ, even ministry can become an idol. Amen ba? When we find more delight in serving Christ, in handling Bible study, amen, sa lahat ng ministry na ginagawa mo than to seek Christ, even the ministry can become your idol. Amen? Amen ba? Amen. Kinakailangan meron tayong magandang ugnayan sa Panginoon. Number 6, last. When we find greater confidence in our own strength and capabilities than in a humble reliance on Christ, we can easily fall under the spell of the idolatry of self-worship. Kapag ka nananahan ka na sa sarili mong karunungan, hindi ka na nagre-rely sa karunungan ng Panginoon, that become an idol. Self-worship ang tawag doon. Amen ba? Eh, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Amen? Hindi ko na kailangan yan. Amen? Kaya kong gawin. 10 years experience ko na sa ministry. Hindi ko na kailangan yan. Amen? That feelings can become an idol. At ang tawag doon, self-worship. Amen ba? Amen. Meron ba tayong natutunan sa umagang ito? Marami bang tinatanggal ang Panginoon sa umagang ito? Kapag ka narinig mo, pagkaalam mong para sa'yo, magsisi tayo. Manalangin tayo. Kasi ang lahat ng mga gumagawa nito, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sayang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Lahat tayo ay tumayo sa umagang ito.